Ang pagtitiwala ay lubos na mahalaga sa isang relasyon. Pero paano nga ba kung matuklasan mo na ang taong mahal mo ay hindi mo pala lubusang kilala? What's up guys? Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ng buhay ng babaeng si Allison. Mayaman nga siya, pero tingnan mo naman ang itsura niya. Daig pa natin eh. Mas okay na yung ganitong buhay. Yes naman ganyan ang itsura. Oo nga, ang ganda ng lahi ng pamilya nila. Pero bakit nga kaya ganyan ang itsura ng babaeng yan? Siguro ampun lang yan. Ang ganitong mga bulong-bulungan ang madalas na marinig ni Allison sa mga tao sa tuwing nadadaanan niya ang mga ito. Para bang isa siyang sakit na pinandidirihan ng lahat. Hindi niya alam kung bakit ganito ang trato sa kanya. Dahil kailanman, wala siyang inapakan na tao. Pero paulit-ulit siyang nilalait ng mga ito dahil sa kanyang itsura. Si Allison ay nag-iisang anak ng kanyang mga magulang. Sikat ang kanilang pamilya sa kanilang lugar dahil sa taglay nilang yaman. Madami ang humahanga sa kanyang mga magulang dahil napakagaling ng mga ito sa larangan ng pagnenegosyo. Pero pagdating kay Allison, para bang napakaliit ang tingin nila sa dalaga. Aminado si Allison na hindi siya maganda gaya ng iba. Medyo malaki din ang kanyang pangangatawan dahil sa tuwing siya ay may problema o nai-stress, tanging pagkain lamang ng kanyang mga paboritong pagkain ang kanyang ginagawa. Minsan, sinasabihan na nga rin siya ng kanyang mga magulang tungkol dito. Pero hindi niya talaga ito magawang pigilan. Anak, hindi naman sa pinipigilan ka namin maging masaya. Pero mas maganda siguro kung medyo limitahan mo ang pagkain mo. Alam mo naman na lahat ng sobra ay nakakasama. Baka lalo kang magkasakit sa ginagawa mo eh. Puro pa naman hindi maganda sa katawan ng mga kinakain mo. Payo kay Allison ng kanyang daddy. Noong maabutan nga siya nitong kumakain. Isang gabi, habang nakatutok siya sa TV. Daddy, ito lang naman po kasi talaga nagpapasaya sa akin. Mas gusto ko po na ganito na lang ang gawin ko. Kaysa lumabas lang ako. Tapos naramdam ko na pinagtitinginan ako sa labas. Buti sana kung alam mong maganda ang iniisip nila sa akin. Pero hindi daddy eh. Bukod sa tingin nilang nakakailang, alam ko, hindi rin maganda ang iniisip nila tungkol sa akin. Malungkot namang sagot ni Allison sa kanyang daddy. Halatang nag-iba ang timpla ng mukha ng daddy niya noong marinig ang sumbong ni Allison. Bilang magulang, ay ayaw nga nilang malaman na ganito ang nararanasan ng kanilang anak. Sino ba sila anak? Sabihin mo sa akin at kakausapin ko sila. Nire-respeto ako ng maraming tao. Kaya dapat lang din, irespeto ka nila dahil anak kita. Galit nitong sabi. Maging ang kanyang mami hindi na rin naiwasan na makisabat sa kanilang usapan. Matapos nitong marinig ang sumbong ni Allison. Tama ang daddy mo Allison. Sabihin mo sa amin kung sino ang gumagawa sa'yo niyan. At sisiguraduhin namin, pagsisisiyan nila yan. Uminahon muna kayo mami, daddy. Ayoko na rin naman pong patulan yung ginagawa o sinasabi nila. Dahil mas hindi maganda kung magpapaapekto pa ako sa kanila. Iniisip ko na lang po ngayon. Nagagawin ko na lang kung ano magpapasaya sa akin kesa naman sa kanila pa ako makinig. Mahinaw naman niyang sagot sa kanyang mami at daddy. Pero anak, payo lang din namin sa'yo. Kahit paulit-ulit na namin sinasabi ito sa'yo, huwag mong hayaan na maging komportable ka sa ganyang senaryo at baliwalain mo na lang din yan. Baguhin mo din ang sarili mo anak. Hindi para sa ibang tao, kung hindi para na rin sa sarili mo. Yan din ang mas makakabuti sa'yo, lalo na sa kalusugan mo. Napailing na lamang si Allison nang marinig niyang muli ang paulit-ulit na payo ng kanyang mga magulang. Sawa na rin siya sa ganito na parang araw-araw na lamang sinisermonan siya ng kanyang mga magulang. Kaya umasta na lamang siya na parang walang naririnig
at ipinagpatuloy ang panonood ng TV habang patuloy pa rin sa pagkain. Napahingang malalim na lang din ang mami at daddy ni Allison dahil hanggang ngayon parang wala pa ring balak si Allison na pakinggan ang kanilang mga payo. Pero dahil mahal na mahal nila ang kanilang anak, hinahayaan na nga lamang nila ito. Ayaw nilang pilitin si Allison sa isang bagay na labag sa kalooban nito. Matagal na nga rin tapos sa pag-aaral si Allison. Sa ngayon, tumutulong na lamang din muna siya sa pag-manage ng negosyo ng kanilang pamilya. Kahit nasa wastong edad na rin si Allison ngayon, kailanman hindi pa nga niya naranasan na magkaroon ng nobyo. Ilang beses na nga rin naman siyang sumubok na humanap ng kanyang magiging nobyo, pero palagi siyang nabibigo. Tila walang gustong manligaw sa kanya, at kung meron man, palagi niyang nararamdaman na parang hindi maganda ang pakay nito sa kanya. May mga kaibigan din si Allison, pero siya na nga rin ang madalas na umiiwas sa mga ito. Dahil kapag nakatalikod siya, kung ano-anong masasakit na salita ang sinasabi nito sa kanya. Masakit para sa kanya na ang mga tinuturing niyang kaibigan sila pa mismo ang tumatraidor sa kanya. Habang patagal ng patagal, doon na nga rin nararamdaman ni Allison na maging siya ay nahihirapan na rin sa kanyang katawan. Kaya isang araw, doon na rin niya naisipan na subukang baguhin ang kanyang sarili. Isang hapon ay napagpasya niya na magpunta sa isang parke para mag-jogging. Sinigurado niya na kokonti lamang ang mga tao sa parke. Dahil natatakot nga siyang maramdaman na pinagtitinginan at pinagtatawanan siya ng mga tao. Pagkadating sa parke, tahimik siya nagpalit ng sapatos para magsimula ng mag-jogging. Pero ilang hakbang pa lamang ang kanyang nagagawa, hingal na nga siya kaagad. Sa bawat pagtakbo niya, nagtatalbugan ang mga taba sa kanyang katawan. Pero kahit nahihirapan na nga siya, tinutuloy pa rin niya ang pagja-jogging. Kaya ko ito. Babaguhin ko ang sarili ko para makita nila na kaya ko magbago. Wika ni Allison sa sarili habang patuloy sa pagtakbo kahit pawis at pagod na. Subalit ilang saglit pa ang makalipas, biglang bumigay ang kanyang mga binti. Kaya nawalan siya ng balanse at sumalampak sa sahig ng parke. Napapikit na lamang sa sobrang pagkapahiya si Allison dahil kaagad nagtinginan sa kanya ang mga tao at palihim na nagtawanan. Muli na namang narinig ni Allison ang mga salita na kinakatakutan niyang marinig sa kanyang buhay. Masyado kasing pabibo Pumunta pa dito para ipaya lang ang sarili. Kumain ka na lang. Natatawang sabi ng isa sa mga tao doon. Kung hindi kasi kaya, huwag nang pilitin. Niloloko mo lang ang sarili mo Sabi pa ng ibang tao doon. Hindi maiwasan ni Allison na maawa sa kanyang sarili habang nakikita niya kung paano siya pagtawanan ng mga tao dito. Para bang walang gustong tumulong sa kanya. Napayuko na lamang siya at napahawak sa kanyang mga binti. Pero maya-maya pa, nagulat siya nang mayroong isang binata ang lumapit sa kanya para tulungan siyang tumayo. Inakay siya ng binata papunta sa isang upuan. Anong nangyari sa'yo, miss? Ayos ka lang ba? Buong akala ni Allison wala nang tutulong sa kanya kanina. Ngunit ngayon, nasa harapan niya ang isang binata na nag-aalala sa kanyang kalagayan. Ramdam niya na totoo ang pag-aalala nito. Hindi tulad ng karamihan sa mga tao dito na pinagtatawanan lang siya sa halip na tulungan. Medyo masakit lang ang binti ko, pero ayos na ako. Salamat sa tulong mo ha. Ikaw lang ang tumulong sa akin. Ganito talaga dito. Madaming masyadong bilib sa sarili. Sa halip kasi na tumulong sa kapwa, mas gusto bang pagtawanan muna. First time mo mag-jogging, no? Pala, ako si Aris. Ikaw, miss, ano pangalan mo? Oo,
First time ko. Kaya medyo hindi pa talaga ako sanay na mag-jogging. Kala ko madali lang. Pero mahirap din pala. Ako naman si Allison. Ang ganda pala ng pangalan mo. Parang ikaw lang din, miss. Huwag mong pakinggan ang sinasabi nila. Dahil ang totoo, maganda ka. Minsan, may kailangan talaga tayong baguhin sa sarili natin. Pero tandaan mo, Allison, na dapat ay gawin mo yan, hindi para tanggapin ka ng ibang tao. Gawin mo yan para sa ikakabuti ng sarili mo. Natigilan talaga si Allison at nanlaki ang kanyang mga mata sa sinabi ni Aris. Sa tagal na nga niyang nabubuhay, maliban sa kanyang mga magulang, ay ito ang unang beses na marinig niya na may nagsabing maganda siya. Parang tumalo ng kanyang puso sa sobrang saya at kilig. Hindi ko alam, Aris, kung binobola mo lang ako. Pero salamat. Dahil sa sinabi mo, gumaan talaga ang pakiramdam ko. Ikaw lang ang nagsabi sa akin na maganda ako. Karamihan kasi, puro panlalait lang ang sinasabi sa akin eh. Nahihiyang sagot ni Allison. Hindi kita binobola, Allison. Totoo yun. Iba't iba tayo ng pananaw o ideya kung paano natin tinitingnan ng isang tao. Pero para sa akin, Allison, maganda ka talaga. Pero Allison, total, wala ka pa nakakasama na mag-jogging. Kung gusto mo, sabihin na lang tayo palagi. Halos araw-araw din ako dito. Ano, payag ka? Lalong naging masaya ang pakiramdam ni Allison sa alok sa kanya ng binatang si Aris. Kaya kahit nahihiya, kaagad na nga rin siyang pumayag dito. Sige, Aris, mas gusto ko yan. Dahil mas masaya talaga kapag mayroong kasama dito. Noong makauwi si Allison sa bahay nila, ilaking gulat nga rin ng kanyang mami at daddy nang makita nga siya nakasuot ng pang-jogging at pawis na pawis. Hindi maihalin tulad sa tuwa ang mukha ng kanyang mga magulang. Allison, totoo ba ang nakikita namin? Nag-exercise ka? Tanong ng kanyang mami habang gulat na gulat. Mabuti naman, anak, at sumunod ka na rin sa payo namin. Ayos yan, Allison. Suportado ka namin dyan. Kumusta naman ang pag-exercise mo? Sambit ng daddy niya. Medyo OA naman po kayo, mami at daddy. Ayos naman po. Medyo nakakapagod lang po. Pero kaya naman. Nakakatuwa lang din. Dahil kanina, bigla ako nadapa sa sobrang pagod. Pero mabuti na lang, may tumulong sa aking lalaki. Mabait po siya. At baka po sumabay na lang din ako sa kanya palagi sa pag-exercise para po mas matutunan ko rin ang tamang gagawin ko. Biglang nagkatinginan ang mami at daddy ni Allison. Tila parang sila ang kinikilig sa kwento ni Allison. Aba, anak, mukhang iba ata ang nahanap mo sa pag-exercise mo, ha. Pero ayos lang yan. Nasa tamang edad ka na, anak. Basta sabihin mo lang sa lalaking yun, huwag na huwag kang lolokohin. Napakamot na lamang sa ulo si Allison sa sinabi ng kanyang daddy. Ano ba naman kayo, daddy? Porket ba tinulungan niya lang ako, iba na agad ang nasa isip nyo? Simpleng pagkakaibigan lang po yun. At malayo pong mangyari yun. Natawa naman ang kanyang mga magulang na tila hindi naniniwala sa sinasabi ni Allison. Sabi mo yun, anak eh. Eh di okay. Sambit muli ng kanyang daddy sabay tawa. Kinabukasan pagkagising ni Allison, ramdam na nga niya ang sakit ng kanyang katawan. Dulot na rin ang unang araw niya kahapon sa pag-exercise. Grabe, ang sakit ng katawan ko. Parang hindi ko yata kayang makagalaw ng maayos. Pero baka hintayin ako ni Aris mamaya. Sambit ni Allison sa sarili habang nakaupo sa kama niya. Sa puntong ito, nagulat nga rin si Allison sa kanyang sarili dahil napagtanto niya na hanggang ngayon, hindi pa rin niya malimutan si Aris na tumulong sa kanya kahapon.
Namula siya habang inaalala ang mga nangyari kahapon. Napakabait talaga niya. Gusto ko pang mas makilala siya. Maghapon nga lamang siyang nasa kwarto niya. Gustuhin man niyang magpunta ulit sa parke para mag-jogging. Pero nahihirapan pa nga rin siyang gumalaw ng maayos. Subalit sa maghapon na yun, hindi pa rin naaalis sa isipan niya si Aris. Para bang mas lalo siyang nagkaroon ng rason para ipagpatuloy ang kanyang pagbabago. Sana naman bukas, nandun pa ulit si Aris. Sana magkasabay ulit kami. Kinabukasan muli, maaga siyang nag-ayos ng kanyang sarili para magpunta sa parke. Kahit medyo masakit pa din ang kanyang katawan, pinilit nga niya makabalik sa parke para mag-jogging. Ngunit paglabas niya ng kwarto, nagulat ang mami at daddy niya. "O anak, mag-jogging ka diba? Pero bakit naka-makeup ka?" Gulat ang tanong ng kanyang mami. "Aba syempre, para sa bago niyang inspirasyon. Yung lalaking tumulong sa kanya noong nakaraan. Yung kaibigan niya lang daw." Natatawang sabi ng daddy niya. Natawa na lang din si Allison sa pangangantsaw ng kanyang daddy. "Wag mo na akong pagtripan, daddy. Gusto ko lang naman maging presentable para kahit pawisan na ako mamaya, maayos pa rin ang itsura ko." Sagot naman niya sa kanyang mga magulang. "O sige anak, naniniwala na kami. Basta mag-iingat ka ha." Sambit muli ng daddy niya. Pagkarating ni Allison sa parke, kaagad na nga rin niyang nilibot ang tingin sa buong parke na tila mayroong hinahanap. Walang iba kung hindi si Aris. Para bang bigla siyang nawalan ng gana nang mapagtanto niya na wala dito si Aris ngayon. Sayang naman, wala siya. Dapat pala, pinilit ko nalang magpunta kahapon kahit masakit ang katawan ko para nakasabay ko siya. Umupo muna siya saglit sa isang tabi habang patuloy pa nga rin nililibot ang kanyang paningin. Makalipas ang halos isang oras, biglang mayroong kumalabit sa likod niya. Pagkalingon niya, para bang nabuhayan si Allison noong makita si Aris. "Bakit hindi ka pa nagsisimula? Hinihintay mo ako no?" Biro sa kanya ni Aris. "Uy, hindi ha. Nag-aayos lang ako bago magsimula." Katwiran ni Allison. Kahit totoo naman na hinihintay niya si Aris. "Totoo ba yan? Pero ako, kahapon pa kita hinihintay, Allison. Hindi ka naman dumating kahapon Balak ko naman sanang pumunta dito kahapon. Kaso nga lang, sobrang sakit ng katawan ko. Kaya hindi ko na rin kinaya. Pero tamang-tama ngayon, nandito na ako. Nagkasabay ulit tayo. Ano, tara na?" Aya ni Allison. "Sige, tara. Sabay na tayong tumakbo." Sagot naman ni Aris. Sa pagkakataong ito, para bang biglang ginanaan si Allison habang siya ay nagja-jogging kasama si Aris. Hindi niya maiwasang kiligin habang tinuturuan nga siya nito ng mga tamang form sa pagja-jogging at pag-exercise. Hindi na nga rin nila namamalayan na parehas na silang nagtatawanan sa tuwing sila ay nagkakamali. Gayunpaman, ramdam ni Allison na may pakialam talaga sa kanya si Aris. Kahit hindi pa nga sila lubusang magkakilala. Matapos nilang sabay na mag-jogging, nagpahinga sila saglit. Pero hindi inaasahan ni Allison na hindi pa pala dito magtatapos ang kanyang araw. "Allison, may gagawin ka pa ba? Baka gusto mo magkape muna tayo saglit o tumambay lang tayo sa convenience store." Ikinatawa naman ito ni Allison. "Wala naman akong gagawin sa bahay, Aris. Kaya sige, no problem. Tambay muna tayo." Dumiretso sila sa isang malapit na convenience store. Doon, nagsimula sila magkwentuhan tungkol sa kanilang mga buhay. "May family business kami. And for now, tumutulong muna ako kila mami at daddy sa pag-manage ng business namin.
Ikaw Aris, anong pinagkakaabalahan mo sa buhay? Natulala si Aris sa kwento sa kanya ni Allison. At saglit nga siya napaisip sa kanyang isasagot. Ako? Engineer ako. At may sarili akong construction company sa probinsya namin. Madalas, nandito ako sa Maynila dahil sa mga projects at mga business deals ko. Garalgal man na parang kinakabahan ang sagot ni Aris. Talagang humanga si Allison dito. Ang galing mo naman pala Aris. Magkasing edad lang tayo. Pero may sarili ka na palang company. At mukhang bigatin pa ha? Hindi naman Allison. Nakuha lang sa tiyaga at sipag. Sagot ni Aris, sabay kamot sa ulo. Maiba pala tayo Allison. Nagkaroon ka na ba ng boyfriend? Napansin ko lang, parang palagi kang mag-isa. Si Aris naman ang nagtanong. Biglang nalungkot si Allison sa tanong ni Aris. Pero napahinga siya ng malalim bago ito sagutin. Sa totoo lang Aris, wala pa ako naging boyfriend sa edad kong ito. Ewan ko rin ba? Walang nagkakamali eh. Feeling ko, dahil na rin siguro sa itsura ko. Kaya walang nagkakagusto sa akin. Tsaka pagdating naman sa mga kaibigan ko, madami naman akong kaibigan. Pero ayoko na rin makipagplastikan sa kanila. Kaya ako na lang ang lumayo. Alam ko kasi na kapag nakatalikod ako, hindi magaganda ang sinasabi nila tungkol sa akin. Ikinagulat ni Allison noong haplusin ni Aris ang kanyang likod. Ano ka ba Allison? Hindi totoo yan. Sino ba nagsabi na hindi ka maganda? Baka bulag sila o may problema sila sa paningin kaya hindi nila nakikita ang kagandahan mo. Unang kita ko pa lang sa'yo noong unang araw. Alam ko na agad na maganda at mabuti kang tao. Huwag ka din mag-alala. Dahil simula ngayon Allison, may kaibigan ka na. At ako yun. Halos mapaiyak si Allison sa mga oras na ito. Dahil ngayon lang talaga niya naramdaman na may ibang tao na tunay na mayroong pakialam sa kanya. Kitang-kita rin niya sa mga mata ni Aris na bukal sa kalooban nito ang kanyang mga sinasabi. Matapos ang kanilang pagkakwentuhan, ay hindi na nga rin nila namalayan na lumalalim na ang gabi. Kaya nagpasya na nga silang umuwi. Pero bago sila maghiwalay, inagpalitan na nga rin sila ng kanilang mga cellphone number. Pagka-uwi, ibumungad kay Allison ang kanyang mami at daddy na tila kanina pa nga siyang inaabangan. Parang napasarap ata ang jogging mo anak ha. Saan ka ba nakarating? Mukhang nag-enjoy ka ngayon ha, kasama ang kaibigan mo. Biro ng kanyang daddy. Oo nga anak, anong oras na? Sambit din ng mami ni Allison. Ikaw talaga daddy. Sabi ko na nga ba, ganyan ang sasabihin mo eh. Medyo napasarap lang po ang kwentuhan after namin mag-jogging kanina. Kita naman sa kanyang mga magulang na natutuwa sila para kay Allison. Walang problema sa amin anak kung ganyan ang madalas mong gawin. Mas mabuti na nga yan kasi yung palagi kang nagkukulong dito sa bahay. Pero next time anak, kung magpapagabi ka, i-text mo lang kami ha, para hindi kami mag-alala sa'yo. Payo ng mami niya. Hindi maitatanggi ni Allison na talagang napaksaya ng kanyang pakiramdam ngayon. Hindi niya akalain na sa hindi inaasahang pagkakataon ay magkakaroon siya ng kaibigan. At ito ay si Aris. Kinagabihan ay kaagad silang nagpalitan ng mga text message ni Aris. Mula noon ay halos oras-oras na nga silang magkausap sa telepono. Araw-araw din, itinutulungan siya ni Aris sa pag-exercise. Sa pamamagitan ni Aris, tila nagkakaroon ng motibasyon si Allison na lalong magpursigi sa pagbabago ng kanyang katawan. Tama yun Allison, sige pa, kayang-kaya mo yan, konti pa. Sigaw ni Aris
habang tinutulungan nga siya nito na mag-sit-ups. Maging sa tamang pagkain, inaturuan din siya ni Aris upang malaman kung ano ang mga tamang pagkain na higit na makakatulong sa kanya para mabilis na bumaba ang kanyang timbang. May mga pagkakataon na talagang nahihirapan din si Allison sa kanyang ninanais na mangyari. Ngunit sa tuwing naiisip niya ang mga tulong sa kanya ni Aris, lumalakas ang kanyang loob na ipagpatuloy ito. Sa paglipas ng ilang buwan, ay doon na nga rin unti-unting nagkaroon ng pagbabago sa pangangatawan ni Allison. Kung dati, halos nahihirapan nga siyang kumilos dahil napapalibutan ng taba ang kanyang katawan. Ngunit ngayon naman, talagang pumayat na siya at lumabas na rin ang tunay na ganda ng panlabas na anyo niya. Grabe talaga anak, hindi ko akalain na makakaya mo yan. Ang laki na ng pinagbago mo. Masayang sambit ng mami ni Allison habang nakatitig sa kanya ng mabuti. Salamat mami. Buti nga po talaga ay kinaya ko. Pero lahat po ng ito ay hindi magiging posible kung hindi ako tinulungan ni Aris. Oo nga pala anak, malaki talaga ang naitulong sa'yo ng lalaking yun. Dahil napansin din talaga namin na simula noong makilala mo siya, madami talagang magandang katangian ang nagbago sa'yo. Nakikita din namin na mas masaya ka na ngayon kaysa dati. Natutuwang sabi muli ng kanyang mami. Sana anak, makilala din namin yung Aris na yan at gusto rin namin makapagpasalamat sa kanya. Wika naman ng daddy ni Allison. Sige po daddy, kapag nagkaroon po ng pagkakataon, ipapakilala ko po siya sa inyo ng personal. Sa laki ng pinagbago ngayon ni Allison, maging ang mga tao na pinagtatawanan ng kanyang itsura noon ay talagang mga nagugulat sa tuwing makikita siya. Ngayon, ito na ang madalas niyang marinig sa tuwing mapapadaan siya sa mga ito. Ang ganda na talaga ngayon ni Allison no? Hindi ko akalain na ganyan na magiging pagbabago niya. Bilib talaga ako sa batang yan. Tama ka. Dati, pinagtatawanan siya ng mga kalalakihan. Pero sigurado ngayon, maglalaway sila sa ganda ni Allison. Labis talaga ang tuwa ngayon ni Allison sa tuwing ganitong mga salita ang kanyang naririnig. Isang araw, iniyakid siya ni Aris para mamasyal sa mall. Sinundo nga siya nito gamit ang napakagandang kotse. Pagkasakay niya sa kotse ni Aris, sabik talaga niya itong kinausap. Grabe Aris, ang yaman mo talaga no? Biruin mo, sa tuwing sinusundo mo ako, iba-ibang sasakyan ang ginagamit mo. At ang gaganda pa. Papuri ni Allison kay Aris. Hindi naman Allison. Kung tutuusin nga, wala pa ako sa kalingkingan ng yaman ng pamilya mo eh. Pero iba pa rin yung sayo Aris. Dahil talagang ikaw mismo ang naghirap para umangat ka. Bilib talaga ako sayo. Maya-maya pa, nakarating na nga rin sila sa mall. Masaya sila na masyal ni Aris. Hindi nila maitatanggi na parang napakabilis ng oras sa tuwing sila ay magkasama. Dahil tanging nakafocus lamang sila sa isa't isa. Hanggang sa hindi inaasahan ni Allison na isang tanong ang biglang sasabihin ni Aris. Allison, alam ko nagkakilala tayo sa pagkakataon na pareho nating hindi inaasahan. Pero kahit na ganun, nakita ko na kaagad ang kabutihan mo. Lalo na ng puso mo. Sa katangian mo. Hindi ko na rin nagawang pigilan ng sarili ko na humanga sa'yo. Pasensya na kung sinabi ko to sa'yo ngayon. Handa ko nang isugal ang pagkakaibigan natin para lang ipaalam sa'yo at humingi ng permiso kung ayos lang ba sa'yo na ligawan kita. Malumanay na sabi ni Aris habang nakatitig sa mga mata ni Allison. Hindi talaga makapaniwala si Allison sa mga sinabi ni Aris.
Abot langit ang kanyang kilig sa mga oras na ito. Sa totoo lang din kasi, napakatagal na nga rin niyang hinihintay ang pagkakataong ito. Matagal na nga rin siyang umahanga kay Aris. Dahil noon pa man, tinanggap na nga siya nito at tinulungan na magbago. Hindi na nga pinalagpas ni Allison ang pagkakataong ito. At hindi na nga rin niya pinatagal pa ang lahat. Aris, sa totoo lang din, matagal na rin ako mayroong nararamdaman sa'yo. Pero natatakot lang din ako na sabihin sa'yo ang nararamdaman ko. Dahil alam mo naman ang nakaraan ko. Takot na ako sa mga rejections. Pero ngayon, na alam kong pareho tayo ng nararamdaman. Ayoko nang patagalin pa to. Ayoko nang mahirapan ka pa. Kaya oo, Aris. Hindi mo na kailangan manligaw pa. Dahil ngayon pa lang, sinasagot na kita. Nagulat si Aris sa bilis ng mga pangyayari. Hindi siya makapaniwala na kaagad nga siyang sasagutin ni Allison. Pero Allison, sigurado ka ba talaga? Ayaw mo nang ligawan pa kita? Ayaw mo na mas makilala pa ako? Hindi na kailangan, Aris. Dahil noon pa man, kilala na kita. Mahal kita, Aris. At handa akong tanggapin ka. Gaya ng pagtanggap mo sa akin noon. Kaagad nilang niyakap ang isa't isa. At doon na nga rin nagsimula ang masaya nilang relasyon. Sa bawat araw na dumadaan sa kanilang relasyon, ramdam talaga ni Allison na may lalaki nagmamahal sa kanya. Kaya isang araw, nagdesisyon na nga rin si Allison na personal na ngang ipakilala si Aris sa kanyang mami at daddy. Isinama niya ito sa kanilang bahay at habang papasok pa lang sa kanilang napakalaking bahay, ramdam na nga niya na sobrang kinakabahan si Aris. Huwag kang maglala, Aris. Mabait sila mami at daddy. Sigurado, tuwang-tuwa din sila ngayon dahil matagal ka na rin nilang gustong makilala. Ewan ko din ba, Allison? Pero medyo kinakabahan talaga ako eh. Normal lang naman siguro to. Maya-maya pa nakaharap na nga ni Aris ang mga magulang ni Allison. Naging mainit ang pagtanggap ng mga ito sa kanya. Gaya ng sinabi ni Allison, napakabait talaga ng pakikitungo nila sa kanyang boyfriend na si Aris. Salamat naman, iho, at nagkaroon ka ng oras para bumisita dito. Matagal ka na rin namin gustong makilala. Dahil gusto rin namin na magpasalamat sa iyo sa mga tulong mo sa anak namin. Malaki talaga ang naging pagbabago niya simula noong makilala ka niya. Masayang bungad ng mami ni Allison kay Aris habang sila nagsasalo-salo sa tanghalian. Wala po yun, tita. Alam ko rin naman po kasi na mabait po talaga ang anak nyo. Kaya mabilis po akong humanga sa kanya. At habang tumatagal po, alam ko rin na mas lalo ko pong minamahal si Allison. Maging ang mga magulang ni Allison para bang kinikilig na rin sa pagka-sweet ni Aris. Mabuti naman at napatunayan na rin namin na mabait kang lalaki, Aris. Panatag na kami ngayon na nasa mabuting lalaki ang anak namin. Basta ipangako mo lang din, Aris. Huwag na huwag mong sasaktan ng anak namin. Pero maiba pala tayo. Balita ko, businessman ka rin. At mayroon kang sariling construction company. Ano bang pangalan ng company mo? At baka dumating ang araw, pwede rin naming matulungan ang kumpanya mo. Sabi naman ng daddy ni Allison. Para bang biglang nabulunan si Aris sa tanong ng daddy ni Allison. Ilang sandali siyang natahimik bago nakapagsalita. Tama po kayo, tito. May malaking construction company po ako sa probinsya namin. Aris Construction Works po. Biglang napaisip ang mga magulang ni Allison. Aris Construction Works? Parang ngayon ko lang narinig yan, ha?
Anyways, Aris, kung sakaling kailanganin mo ang tulong namin, sabihan mo lang kami ha. Hindi kami magdadalawang isip na bigyan ka ng pabor dahil bahagi ka na rin ng pamilya namin. Pasasalamat na rin namin sa iyo sa pagpapahalaga mo sa anak namin. Noong matapos ang tanghalian, ay kaagad na nga rin nagmadaling umalis si Aris. Mauna muna ako, Alison. May mga meetings pa kasi akong kailangan puntahan eh. Sige, Aris. Ingat ka ha. Update mo na lang ako mamaya. Habang tumatagal ang kanilang relasyon, ay lalo nga siyang umahanga sa kasipagan ni Aris. Parang wala itong sinasayang ng oras. Pero kahit na ganoon, palagi itong gumagawa ng paraan para mabigyan siya ng sapat na atensyon at oras. Subalit may mga pagkakataon din na parang naninibago si Alison sa mga ikinikilos ni Aris. Isang araw, habang magkasama sila, para bang biglang nagpanik si Aris. Naku, Alison, kailangan ko nang umalis. Hinahanap na ako ng boss ko. Ha? Boss? Di ba, Aris, ikaw ang boss? Dahil ikaw ang company owner? Biglang namutla si Aris. Ano? Ako? Ay, oo nga pala. Ibig kong sabihin, hinahanap na ako ng mga tauhan ko. Dahil kailangan nila ang boss nila. Kailangan nila ako. Mauna na ako, Alison ha. Kita na lang ulit tayo bukas. Pagpapaalam ni Aris at nagmamadaling umalis. Hindi na nga nakasagot pa si Alison at napakamot na nga lamang siya sa ulo dahil nagtataka siya kung bakit sobrang nagmamadali si Aris. Isang beses rin, inig-celebrate nga sila ng kanilang mansari at nakita nga sila sa isang simpleng kainan. Alison, pagpasensyahan muna itong simpleng regalo ko sa iyo ha. Medyo nawalan kasi ako ng budget ngayon eh. Puro nasa investment ang mga pera ko. Tsaka, nakakayaman, Alison. Pero okay lang ba? Ikaw muna ang magbayad ng pagkain natin ngayon. Nakalimutan ko kasi sa bahay yung wallet ko. Nahihiyang sambit ni Aris. No problem, Aris. Ako na ang bahala. Tsaka tandaan mo, Aris. May regalo ka man sa akin or wala, masaya pa din ako sa'yo. Dahil ang importante ay magkasama tayo. Sapat na sa akin yun. At sobrang regalo na rin yun para sa akin. Naging masaya si Alison sa piling ni Aris. Pakiramdam niya ay napakswerte talaga niya. Dahil nakilala na nga niya ang lalaking lubos siyang mamahalin. Ngunit habang tumatagal din, hindi niya maiwasan na maghinala kay Aris. Dahil para bang may kakaiba sa pagkatao nito. Hindi niya malaman. Pero pakiramdam niya, may tinatago sa kanya si Aris. Hanggang sa isang araw, bigla na lamang seryosong kinausap si Alison ng kanyang daddy. Habang siya ay nasa kwarto niya, pinuntahan siya ng kanyang daddy na seryoso ang muka. Alison, may kailangan kang malaman. Bungad ng kanyang daddy. Kaagad namang kinabahan si Alison dahil naramdaman niya kaagad na tila may tensyon sa boses ng kanyang daddy. Huwag ka sana magalit, anak. Pero ang totoo, nag-hire ako ng private investigator para paimbestigahan ang pagkatao ng boyfriend mo sa Aris. May tiwala naman ako sa iyo, anak. Pero noong una namin siya makilala ng personal, nagkaroon ako ng pagdududa sa pagkatao niya. Kaya pinaimbestigahan ko siya para mas makilala pa ng mabuti. Natigilan si Alison sa mga sandaling ito. Tila ba hindi siya handa sa susunod na sasabihin ng kanyang daddy. Ano naman po ang nalaman nyo tungkol kay Aris, Daddy? Kinakabahan niyang tanong. Huminga ng malalim ang kanyang daddy at sinabing, ayon sa investigador,
At kung hindi mo pa talaga alam, Alison, si Aris ay hindi totoong engineer o negosyante. Dahil isa lamang siyang mahirap at pobreng trabahante. Ito ang tunay na address niya, anak. Sa totoo lang, Alison, wala namang problema kahit ano pa ang katayuan ni Aris sa buhay. Pero ang hindi ko lang nagustuhan, nagawa niyang lokohin kami. Lalong lalo na ikaw. Ayokong dumating sa punto na saktan ka niya. At ayoko ding malaman na kaya lang siya nakipagrelasyon sa'yo dahil iba ang habol niya sa'yo. Biglang nanlambot si Alison sa kanyang mga nalaman. Parang ayaw niyang paniwalaan ang mga sinasabi ng kanyang daddy. Hindi po totoo yan, daddy. Kilala ko po si Aris. At alam ko, hindi niya ako kayang lokohin. Baka nagkakamali lang ang private investigator, dad. Hindi ko kayang paniwalaan yan. Naiiyak na sambit ni Alison. Ikaw ang bahala, anak. Pero ngayon pa lang, sinasabihan na kita. Nasa wastong edad ka na, anak. Kaya ikaw pa rin ang magdedesisyon para sa sarili mo. Nandito lang kami para gabayan ka. Sambit ng daddy niya at lumabas na nga ito sa kwarto ni Alison. Nanlumo talaga si Alison sa mga sandaling ito. Kaagad na bumalik sa kanyang mga laala ang mga kakaibang kilos na napapansin niya kay Aris noong mga nagdaang araw. Gayunpaman, ayaw niyang isipin na kaya siyang lokohin ng kanyang boyfriend. Dahil alam niyang mabuti itong tao at malaki ang tiwala niya kay Aris. Kung totoo man na may sikretong tinatago si Aris, gusto niyang manggaling ito mismo kay Aris. Wala lang yun. Nagkakamali lang sila. Hindi ako kayang lokohin ng boyfriend ko. Mabuti siyang tao. Mahal na mahal niya ako. Sambit ni Alison sa kanyang sarili. Dumaan pa nga ang mga araw at naging masaya pa nga rin ang kanilang relasyon. Hindi niya ipinagtapat kay Aris ang mga sinabi ng kanyang daddy. Ramdam pa nga rin niya ang saya at payapa ng kanyang puso sa tuwing kasama niya si Aris. Mahal na mahal kita, Aris, at hindi ko kayang mawala ka sa akin. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nagbago. Ikaw ang dahilan kung bakit nandito ako ngayon at naging masaya ulit. Sambit niya kay Aris habang sila ay magkasama. Mas mahal na mahal kita, Alison, at hindi ko rin kaya na mawala ka. Ikaw lang ang mamahalin ko hanggang sa uli. Pangako naman sa kanya ni Aris. Subalit isang araw, ay nagulat na nga lamang si Alison noong biglang maglaho na parang bula si Aris. Bigla na nga lamang itong hindi sumasagot sa mga text o tawag niya. Wala na rin itong paramdam sa kanya. At kahit saan niya ito hanapin, hindi pa rin niya makita si Aris. Nasaan na kaya si Aris? Ano na nangyari sa kanya? Hindi na alam ni Alison ang kanyang gagawin. Kaya ipinagtapat na nga rin niya sa kanyang daddy na nawawala si Aris. Daddy, bigla na lang nawala si Aris. Hindi ko siya makontak. Anong gagawin ko? Gusto ko po siyang hanapin, pero hindi ko naman alam kung saan siya nagpunta. Sa sobrang awa ng mga magulang niya, itinulungan na nga rin siya ng mga ito para mahanap si Aris. Malamang anak, nandoon si Aris sa tunay niyang tirahan. Ito ang address ng tunay na bahay niya, anak. Maniwala ka sa akin, Alison. Kahit ngayon lang, puntahan mo siya at pasasamahan kita sa driver at mga gwardiya natin. Labag man sa kalooban ni Alison na paniwalaan ang kanyang daddy, pero gusto na nga rin niyang subukan ang sinasabi nito para lang malaman na rin niya ang katotohanan. Ilang oras nilang binaybay ang malayong lugar kung saan ito ang daan papunta sa address na sinasabing tunay na tirahan ni Aris.
hanggang sa dinala nga siya nito sa isang liblib na lugar. Pagkadating nga nila doon, ay bumungad sa kanya ang isang napakaliit na bahay na gawa lamang sa retaso ng mga kahoy at palapa ng nyug. Napahinga ng malalim si Allison. Pagkalabas niya ng sasakyan, ay lalo siyang natigilan nang makita niyang nandito si Aris. Halata sa itsura nito ang mahirap nitong buhay. Malayong malayo sa kung paano nga niya ito nakilala. Nang makita nga rin siya ni Aris, parang nakakita ito ng multo sa gulat. Para bang hindi niya alam ang gagawin niya. Kaagad siya nilapitan ni Allison at niyakap ng mahigpit. Anong ginagawa mo dito, Aris? Bakit bigla ka na nang nawala? Alam mo bang sobra ako nag-aalala sa'yo? Napayuko si Aris. Kita sa mukha niya ang labis na kalungkutan. Pasensya na, Allison. Paano mo ako nahanap dito? Sorry talaga, Allison. Dahil bigla ako nawala. At may dapat ka ding malaman tungkol sa akin. Kahit alam na ni Allison ang katotohanan, hinayaan lamang niya si Aris na sabihin ang nais nitong ipaalam sa kanya. Allison, ang totoo kasi niyan, gaya ng nakikita mo ngayon, ito talaga ang tunay na buhay ko. Nagawa ko magsinungaling sa'yo dahil natakot ako na baka hindi mo ako matanggap dahil sa kalagayan ng buhay ko. Kung tutusin kasi, halos langit at lupa ang pagitan natin. Hindi talaga ako engineer na nagmamay-ari ng sariling construction company. Dahil isa lamang akong hamak na driver. Kaya yung mga kotse na dinadala ko noon, sa amo ko ang lahat ng iyon. Gusto ko na rin naman talagang aminin sa'yo ito noon pa man. Pero palaging nauudlot. Natatakot ako na kapag nakilala mo na ang tunay na ako, ay iwan mo na ako. Kaya din ako biglang nawala dahil kailangan ako ng nanay ko. May sakit siya ngayon at kailangan ko siyang unahin. Hindi ko na nagawang paalam sa iyo dahil sa dami na din ng problema ko. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko, Allison. Pero ngayon na nakilala mo na talaga ako, handa na rin ako kung sakaling iwan mo na ako. Maiintindihan kita dahil alam kong ako din ang may mali. Ako ang may kasalanan. Niloko kita sa pagkatao ko. Umiiyak na sambit ni Aris. Sa halip ng pandirian o iwas ni Allison si Aris, iniyakap nga niya ulit ito ng mahigpit. Ano ba ang sinasabi mo, Aris? Dahil lang sa ganyan talaga ang buhay mo. Sa tingin mo, iiwanan na kita? Hindi ako ganyang klase ng tao, Aris. Hindi mo naman kasi kailangan na magkunwaring mayaman eh. Dahil kahit ano pa ang buhay mo, tatanggapin kita at patuloy na mamahalin. Ikaw ang unang tumanggap sa akin noon. Ikaw ang nagtanggol sa akin noong mga panahon na wala akong kakampi. Kaya ngayon, Aris, gagawin ko rin ang pagtanggap na ipinaramdam mo sa akin noon. Mahal na mahal kita, Aris. Kaya handa kitang samahan sa kahit anong parte ng buhay mo. Huwag kang mag-alala. Ngayong alam ko na ang lahat, handa rin akong tulungan ka sa sitwasyon nyo. Hindi kita kayang pabayaan. Hindi na rin naiwasan ni Aris na mapaiyak dahil hindi niya inaakala na ganito talaga kabuti ang puso ni Allison. Salamat talaga, Allison. Mahal na mahal din kita. Higit pa sa buhay ko. Matapos yun, pumasok na nga rin sila sa bahay nila Aris. Pagkapasok pa lamang ni Allison dito, mas lalo niyang nakita ang mahirap na buhay nila Aris.
Kakaunti lamang ang mga gamit nila sa loob ng bahay. Sira-sira pa ang mga ito. At mukhang magigiba na nga rin ito sa sobrang kalumaan. Dahil na rin sa mga materyales na ginamit sa bahay nila Aris. Nakita nga rin ni Allison ang nanay ni Aris na may sakit. Nakahiga ito sa isang maliit na kama at mahimbing ang pagkakatulog. Huwag kang mag-alala, Aris. Tutulungan kita. Handa rin sila mami at daddy na tulungan ka. Kung dati ay ikaw ang tumulong sa akin na magbago. Ngayon, panahon naman para ibalik ko sa iyo ang pabor. Umuwi si Allison sa kanilang bahay kasama si Aris. Humingi rin kasi si Aris ng paumanhin sa mga magulang ni Allison sa ginawa niyang pagkapanggap. Patawarin niyo po talaga ako, tita. Tito. Patawarin niyo po ako sa paniloko ko sa inyo tungkol sa pagkatao ko. Hindi ko po nais na lokohin kayo. Lalong-lalo na po si Allison. Nagawa ko lang po talaga yun. Dahil natatakot po ako na baka hindi po ako matanggap ni Allison kapag nalaman niya ang tunay na buhay ko. Kaagad namang tinapik sa likod si Aris ng daddy ni Allison. Aris, hindi mo kailangan na gawin yun. Dahil maging kami noon, inanggaling din dyan. Kaya naiintindihan ka namin. Huwag mo nang isipin ang mga bagay na yun. Dahil tanggap ka namin kahit sino ka pa. Mahal ka ng anak namin. Kaya mahal ka rin namin. At alam din naman namin na mabuti kang lalaki. Ngayon, Aris, gaya ng pangako ko sa iyo noon, tutulungan ka rin namin sa abot ng makakaya namin. Kami na ang bahala magpagamot sa nanay mo. Ipapagawa rin namin ang bahay nyo para magkaroon kayo ng mas maayos na tirahan. Huwag mo na rin problemahin pa ang tungkol sa trabaho mo dahil bibigyan kita ng magandang posisyon sa kumpanya namin. Lahat ng uri ng tulong na kaya naming ibigay sa iyo, Aris, handa kaming ibigay sa iyo. Seryosong sabi ng daddy ni Allison. Halos mapatras sa gulat si Aris sa mga tulong na handang ibigay sa kanya ng mga magulang ni Allison. Napaiyak siya sa sobrang kasiyahan. Salamat po sa inyo, tito at tita. Maraming salamat po talaga. Hindi ko po ito inaasahan. Pangako po, papahalagahan ko po ang mga tulong niyo sa akin. Naramdaman ko na po ngayon na may kakampi na ako sa mga problema kinakaharap ko ngayon. Sambit ni Aris. Magmula noon, sa tulong ng mga magulang ni Allison, ay gumaling na ang nanay ni Aris. Naging komportable na nga rin ang buhay nila dahil may maayos na nga rin silang bahay. Mula din sa pagiging driver noon, inikatrabaho na ngayon si Aris bilang supervisor sa kumpanya nila Allison. Sa tuwing mayroon siyang hindi alam o may kailangan siyang matutunan, mismo ang mga magulang ni Allison ang nagtuturo kay Aris. Ginawa talaga ni Aris ang lahat para hindi masayang ang mga tulong sa kanya ni Allison at ng kanyang mga magulang. Kaya sa pagtagal-tagal rin, nagkaroon ng malaking pag-asenso sa buhay si Aris. Hindi na niya kailangan na magpanggap pa ngayon dahil kaya na nga niyang bilhin ang lahat ng kanyang mga nais. Mayroon na siyang maayos na trabaho. Pero habang mas umaasenso pa ang kanyang buhay, hindi niya kinakalimutan kung sino ba talaga ang nasa likod ng kanyang tagumpay ngayon. Salamat talaga, Allison. Ikaw ang naging dahilan kung bakit naging maayos na ang kalagayan namin ngayon ng nanay ko. Salamat sa mga tulong nyo. Mahal na mahal kita, Allison. At hindi ko kayang ipagpalit to sa kahit anong bagay. Sambit ni Aris habang hawak ang mga kamay ni Allison. Aris, ako ang dapat na magpasalamat sa iyo. Dahil ikaw din ang naging dahilan kung bakit din ako nagbago. At muling nagkaroon ng kulay ang mundo ko. Pangako, mamahalin din kita hanggang sa uli.
Masayang masaya nga rin talaga ang nanay ni Aris noong makilala na rin niya si Allison. Iha, napakaganda mo namang bata at napakabuti pa ng puso mo. Salamat talaga sa tulong mo sa amin ha. Lalo na sa anak ko ng si Aris. Palagi kanyang kinukwento sa akin. Palagi niyang sinasabi kung gaano kakabuting tao. Kaya salamat. Ikaw at ang mga magulang mo ang nagbigay kay Aris ng magandang kinabukasan na hindi ko naibigay sa kanya. Naluluhang sambit kay Allison ng nanay ni Aris. Wala po yun, tita. Ako po talaga ang may utang na loob kay Aris. Kung hindi rin po ikukwento sa inyo ni Aris noon. Dati po, ibang-iba yung itsura ko. Ibang-iba po ako. Palagi po ako malungkot. At pakiramdam ko, wala akong kakampi sa mundo. Pero simula po noong makilala ko ang anak nyo, si Aris, nagbago na po ang lahat. Ang katawan ko, ang itsura ko, at mula sa pagiging malungkot, natutunan ko po na maging masaya. Siya po ang nagparamdam sa akin na may tao nagpapahalaga sa akin, na may tao nag-aalala sa akin bukod sa mga magulang ko. Mahal na mahal ko po ang anak nyo. Huwag po kayong maglala. Hindi ko po papabayaan si Aris. Tutulungan ko po talaga siya. Gaya ng pagtulong na ginawa niya sa akin noon. Naging masaya talaga ang puso ni Allison at Aris. Ramdam nilang suportado talaga ng magkabilang parte ng kanilang pamilya ang relasyon na mayroon sila. Hindi nagtagal, pareho nga silang kinausap ng mga magulang ni Allison. Anak, total naman nasa tamang edad na kayo. At pareho na rin naman kayong handa. Baka naman gusto niyo na magkaanak. Sabik na rin kasi kami na magkaroon ng apo eh. Tsaka syempre, gusto rin naming masigurado na kayo na talaga magkakatuluyan. Para mas lalo maging payapa na ang isip namin. Sambit sa kanila ni Aris ng daddy ni Allison. Tama yun, anak. Bago kayo magsama ni Aris, mas makakabuti rin kung magpakasal na muna kayo. Huwag na kayong mag-alala sa kahit anong gastusin o sa kahit anong bagay. Kami na rin ang bahala na mag-prepare. Kami na ang maghahanda ng lahat. At sisiguraduhin namin na magiging masaya at enggrande talaga ang kasal nyo. Dagdag pa ng mami ni Allison. Nagkatinginan si Allison at Aris. Tuwang-tuwa nga talaga sila dahil matagal na nga rin nilang gusto na magpakasal. At ngayon, na alam nilang gusto rin ito ng kanilang mga magulang, hindi na nga nila pinalagpas pa ang pagkakataong ito. Mismo ang mga magulang ni Allison ang nag-ayos ng lahat. At makalibas ang ilang buwan, opisyal na nga rin ikinasal si Allison at Aris. Gaya ng pangako ng mga magulang ni Allison, napakasaya at napakaganda talaga ng kanilang naging kasal. Lahat ng kanilang bisita ay sobrang humanga sa kanilang kasal, lalong-lalo na sa istorya ng kanilang pag-iibigan. Matapos yun, inagsama na nga rin sila sa iisang bubong. Naging napakaganda nga rin ng kanilang bahay. At dito na nga rin nila sinimulan ang magandang plano ng kanilang buhay na magkaroon ng isang masayang pamilya. Ipinangako nila pareho sa isa't isa na magiging mabuti silang magulang sa kanilang mga magiging anak. Simula noon, talaga nagtulungan sila pareho sa anumang hamon sa buhay. Naging bukas na rin sila sa mga nangyayari sa kanilang buhay. Iniiwas nila na magkaroon sila ng sikreto sa isa't isa dahil ayaw nga nilang masira ang relasyon na gusto nilang pagtibayin habang lumilipas ang panahon. Kahit tumatagal na nga ang kanilang relasyon bilang mag-asawa, hindi pa rin nila nakakalimutan kung paano nga sila nagkakilala at kung paano nila ipinaglaban ang kanilang relasyon. Dito na nga po nagtatapos ang kwento ni Aris. Sa kwentong ito ay pinapaalam ang pagsisinungaling sa ating kapareha ay isang uri na nga rin ng kataksilan o panloloko. Maging bukas tayo sa bawat problema na ating kinakaharap. Nang sa ganun, may kasama tayo sa bawat laban natin sa buhay.
Pagtibayin natin ang relasyon na gusto nating ipaglaban at huwag lagay ng dahilan para ito ay masira. Kung mahal natin ang isang tao, walang dahilan para sila ay ating lokohin o pagtaguan. Huwag nyo rin pong kakalimutan na i-like at i-subscribe ang aming channel, Untold Stories TV.